abay nadulas po itong si Super Ate sa nangyaring ambush interview sa kanya ng mainstream media. So, mayroon ding pag-aamin pala guys, itong si Super Ate na parang siya ay nasusunog, speechless during the time na tinitirada ho, pinapaulanan ng bala ni former President Duterte itong kanyang kapatid. Now, here is the point. Ang lumapit daw sa kanya, sinabi niya sa interview na lumapit sa kanya itong si Mayor Sebastian Duterte, which is itong si Mayor Sebastian Duterte, kung matatandaan nyo, 'di ba sinabi niya sa Pangulo na kung wala kang pagmamahal sa bayan, kung wala kang aspiration, mag-resign ka. Pinapag-resign po ni Mayor Baste itong si President Bongbong Marcos. So ngayon, sa kanyang mga sinabi na yan, binanggit niya, lumapit siya dito kay Senator Amy at humingi po siya ng paumanhin. So, nag-sorry siya. And then, here is the catch. Kasi, ito yung nakakuha ng atensyon ko na parang tila baga, you know, nahuhuli ang isda sa bunganga na nadulas itong si Super Ate. Sabi niya, wala talaga tayong magagawa dyan kasi nasa high emotion itong si Mayor Sebastian Duterte dahil nga ipapakulong ba naman ang kanyang ate at ang kanyang ama, abay obviously talagang magagalit yan. Nakakapagpagabagab ng damdamin yan. So, naintindihan niya daw ang feelings ni Mayor Sebastian Duterte dahil nga, sino ba naman ang gugustuhin na ipapakulong ang iyong ate at ipapakulong ang iyong ama. So, yan guys yung word na cause ng attention ko. Kasi imagine, bakit niya sasabihin niya na, imagine, ipapakulong yung ate mo, ipapakulong yung tatay mo. 'Di ba? So, meaning to say, it's not about the people's initiative, yung hinahanash nila. Para sa akin, guys, it's about the International Criminal Court. Kasi, yan na, may pag-aamin na si Senator Amy na ang ICC ay nakapasok na nga sa bansang Pilipinas. Eto, panoodin niyo yung video, guys, Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dati Pangulong Duterte. Anong feeling niyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Pero pinag-sorry ni Mayor Baste, ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Bakit pagtawag ni former President Duterte na drug addict po si Presidente? Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga... Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Nakakaloka. Yun lang ang masasabi ko. Diba? Pilit na pilit pero nasasaktan din yan kasi tinirada ba naman ang kapatid niya. Now, napag-isip ko na kaya pala itong si Mayor Sebastian Duterte ay merong, naniningil ng utang na loob. Kasi guys, 'di ba, sa kanyang speech, sinabi niya din na pinalibing ng tatay ko yung tatay mo. Hindi mo man lang consider yun. Kaya nakakawalang respeto. Kanan ICC, 'di ba? Ito yung video para gets nyo. Kanang ICC gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo gyud. Ako. Magani personal man gyud Pawatan gyud ko respeto ninyo. Di na pud gyud ko. Sobra naman po yung kaayo. Okay.
'Diba? Yan ho yung sinabi ni Mayor Basti Duterte. Maliban pa sa pagsabi niya na kung wala kang pagmamahal sa bayan, kung wala kang aspiration sa bayan mo, ay mag-resign ka. So, kapag pinagdugtong-dugtong nyo guys yung dots, it is not about the people's initiative. Hindi yan yung pinaka-main hanash talaga nila. Hindi yan magsasalita ng ganyan kung wala din hugot yung kabila. So, lilinawin ko lang din di porket pinalibing ng tatay mo, ang tatay ni President Bongbong Marcos, ay exempted na kayo sa batas. Mali yun. No one is above the law. Harapin mo ang pagkakasala mo. So, lilinawin ko lang yan guys kasi naniningil siya ng utang na loob Parang mali naman ata sa part na sasabihin mo na pinalibing ng tatay ko yung tatay mo. Tapos, hindi mo man lang kinonsider to. Parang ganun. Unang-una sa lahat, kaya naman pinalibing ni former President Duterte, ang ama ni President Bongbong Marcos, it is about para makagain siya ng boto. Nakapag-benefits din kayo sa mga loyalist, kaya nga kayo nakakuha ng maraming boto Kasi ang daming mga tao, ang mga natitirang loyalista pa up to this moment at nag-aantay ng pagbabalik ng isang Marcoses. 'Di ba? So, nakakaloka na sasabihin mo yan na naniningil ka ng utang na loob. Or in fact, nakapag-benefit din yung tatay mo sa mga Marcoses. Ngayon, ito, going back sa ating topic na, para sa akin guys hindi yung People's Initiative yung hanash nila. It is about the ICC. So, bigyan pa natin ng diin itong sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi niya dito kay Duterte, kailangan harapin mo yung batas na baka nilabag mo noon sa administrasyon mo. So, if you will connect the dots, guys, talagang, I think, tama si Trillanes. 'Di ba? Na nandito na nga nung December pa ang ICC and tapos na talagang mag-conduct ng investigation and they are afraid, 'di ba? They are afraid in their own ghost. Takot sila sa mga sarili nilang multo. Kasi by the middle of the year, ang spoiler ni Trillanes is baka lumabas na ang warrant of arrest para sa kanila. Kasi binigyang diin ni Amy Marcos Kung hindi mo binigyang diin to, hindi ko maiisip. Sabihin ba naman niya na talagang nakakapagpagababag, paano ba yung pagbigkas nun, 'di ba? Nasa high emotion itong si Sebastian, because sino ba naman gugustuhin na makulong yung ate mo at makulong yung tatay mo? So doon pa lang nagbigay ka na ng hint. Okay. Tapos nang mag-conduct ng investigation ang ICC. 'Di ba? Oh my God, nadulas malala itong si super ate. Nadulas sa harapan ng mainstream media. So, pinaka-key point natin dito, nag-sorry daw si Basti sa kanya. Yun yung pinaka-title ng mga news ngayon Nag-sorry pala si Basti Duterte sa kanya. Pero ang hindi niya napansin, ang napansin namin dito is napaamin siya. 'Di ba? So guys, sa mga family na, biktima ng madugong war on drugs ni former President Duterte, meaning to say, malapit na ang hustisya sa inyo. Kumbaga, konting antay na lang, justice must be served. 'Di ba? So, sa mga nagtatanong dyan, bakit silang dalawa ang dami namang pulis yung mga gumawa ng mga krimen na yan? Silang dalawa kasi sila yung essential Kasama dito si Bato. Sila yung mga essential. Si Digong, public pronouncement. 'Di ba? Na sige, pagtitigiin niyo yan. May ganito, ganyan kayo sa akin. 'Di ba walang mga nakikinig na AFP noon kasi labag sa batas yon ang pumatay ng tao. So, 'di ba kapag addict, i-rehab. Ngayon, ang ginawa ni Bato, in-implement niya. So, bukod kay Sara, si Bato talaga yung pinaka-essential dito 'Diba? In-implement ni Bato na sige, kapag meron kayong reward. Kaya nga nauso yung palit ulo during that time. So anyway, yun lang, ko lang na gusto kong i-share sa inyo na there's a justice na sa mga taong na biktima ng napakadugo at hindi makataong
war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi si Amy na mismo yung nag-spill out. Diba? So, comment down below guys kung ano pa yung mga thoughts nyo. So, yun.